Hi mga kabesabes! Welcome sa panibago na naman nating vlog. Update po, sobrang happy. Kasi, kakatawag lang ng family ng asawa ko sa Turkey. Kinumusta nila ako kasi Eid ngayon sa kanila. So kahapon kahapon yung start saka ngayon. Ngayong araw, dalawang araw yung celebration ng Eid Mubarak doon. So kahapon, tumawag sa akin yung asawa ko, tapos kausap ko yung mga pamangkin niya, yung kapatid niyang lalaki. Tapos naman kanina, tumawag yung asawa ko, nakausap ko yung mother-in-law ko, tapos yung father-in-law, tapos nakausap ko yung kapatid ng asawa ko at saka yung mga asawa ng kapatid ng asawa ko, at saka mga pamangkin. Ang saya nila guys, parang gusto ko na pumunta talaga doon. Ang saya-saya, tapos ang saya ko rin syempre kasi every time na may occasion sa kanila, kahit na wala ako doon, talagang tumatawag talaga yung asawa ko, tapos kinakausap ko yung mga family niya, hindi lang yung asawa ko, kundi family niya. Ang sarap sa pakiramdam. Parang ang tagal nyo nang magkakilala kahit although magkaibang lahi tayo. Pero parang welcome na welcome. Pakiramdam ko lang, welcome na welcome ako sa family nila. Parang ang sarap ng ganon. Sarap sa pakiramdam. Kaya tuloy na-excite ako at parang gusto ko na talagang lumipad papunta doon. Diba? Parang wow. So ito na nga yun guys, update sa aking papers, sa aking passport. Ayun, napasa ko na yung mga papers ko sa pagkuha ng passport at saka processing na nga siya. So end of this month, makukuha ko na yung passport ko, tapos updated na yung status ko. Tapos, sunod ko na papers na gagawin, pa-apostel. Yes, ipapa-apostel po natin yung marriage certificate, birth certificate ko, at saka Sinumar. Yun, pa-apostel natin. After ng apostel, 2 days processing yata yun. Naitanong ko na dun sa natin, sa embahada. And then, diretso na ako sa Turkish Embassy para naman i-process yung aking visa. Kasi sabi ng asawa ko, next month magkakaroon daw ng kasalan sa kanila. So, parang if ever ma-approve ng mabilisan yung visa ko, so maka-attend tayo ng first ever wedding doon sa kanila. Yun, kasi syempre alam ko naman yun. Kumbaga nakikita ko naman sa mga, lalo na ngayon, na wiwili ako sa mga Turkish series. Syempre alam ko din naman yun, yung mga tradisyon, kung paano sila ikasal. Pero 'di ba, iba pa rin yung makikita mo ng personal, kung paano talaga, or masaksihan mo talaga ng personal kung paano ikasal ang isang Turkish, 'di ba? Gusto ko talaga makapunta doon para masaksihan talaga yung nakasama yung family ng asawa ko, syempre, saka yung asawa ko mismo. So, yun guys, sobrang excited ako. Tapos pala, bago pala kami kinasal, syempre, kailangan ko kumuha na ako ng Sinumar ko. Kaso lang, nung pinasa ko yata yung original sa Judge. Kaya wala ako ngayong original. Tapos, wala akong original copy ng Sinumar ko nung dalaga pa ako. May kumbaga, nagpa-copy ako, pero hindi naman yun. Sabi kasi sa embassy, Turkish Embassy, original daw na Sinumar. So, hindi ko lang alam kung magkapareho yung Sinumar nung dalaga ako at saka yung Sinumar ngayon na nakukunin ko na may asawa na ako. Kasi kumuha nga ako ng Sinumar na panibago. So, after 5 days, darating na rin yun. Yun, mga ganun, mga 5 days. Tama, 5 days. 4 days. 4 to 5 days, makukuha ko na rin yun. Kasi kanina lang din ako kumuha ng Sinumar ko through online. Comfortable ako at saka mas gusto ko yung online kasi medyo magaan, hindi ka naalis ng bahay, tapos yun, babayaran mo na lang through GCash, and then darating na sa'yo, i-deliver na sa'yo. So parang ang ganda ng ganyang processing ba. Mas gusto ko yung ganong setup, yung i-online mo na lang tapos i-deliver na lang sa'yo.
kung pwede nga lang, pating apostol gusto ko na rin i-online kung pwede lang, para hindi na alis ng bahay, hindi ka na mamasahe, hindi mo na poproblemahin kung saan banda ba yun, diba? So, parang ganun. Mas gusto ko yung online na lang. Update ko kayo sa sunod ko. Pag nakuha ko na yung passport ko, papakita ko sa inyo. Tsaka ipopost ko rin po dito para ma-share ko sa inyo ng kasal namin. Hingi muna ako ng permiso kay hubby. Diba? Kailangan natin yun. Pag nag-yes siya, ipopost ko dito yung kasal namin. Kasi, kahit na syempre kailangan natin. Iba kasi yung culture nila. Ang husband ko is Muslim, tapos ako naman ang ay Christian, pero hindi niya ako sinasabing mag-convert or pinapabayaan niya lang ako nung gusto ko. Mag-convert man ako or manatiling Christian, walang problema po sa kanya yon, pati sa family niya. Kaya, mas maganda. Hindi sila ganun ka-stricto sa religion na, kunyari asawa niya ako at saka ako'y Catholic, kailangan ko mag-convert sa religion nila. Hindi po ako pinipilit ng asawa ko na mag-convert. Yun yung kagandahan. Malaya kong gawin ko anong gusto ko. Pero hindi naman lalagpas sa tama. Yun. Pero pagdating po talaga sa religion, dati pa napag-usapan namin yun. Hindi pa kami kinakasal. Tinanong ko na sa kanya yun kung magkakaproblema ba ako or kaming dalawa after namin makasal, kasi nga ako ay isang Catholic tapos siya ay isang Muslim. Sabi niya naman sa akin, wala daw pong problema, hindi niya daw po ako pipilitin na mag-convert, kung ano daw yung gusto ko, manatili man ako or mag-convert, okay lang sa kanya, wala namang problema ha. Tapos, sa family niya din, ganun din. Wala din naman sinasabi sa akin na ganun-ganun. Tsaka pag nag-uusap kami, guys, ang bait ng family ng asawa ko, grabe. Mula sa kanyang mama, lagi ko nakakausap yung mother-in-law ko. Yung father-in-law ko, hindi masyado kasi medyo may sakit siya. Pero, alam mo yun, sign language. Kasi hindi pa naman po talaga ako fluent mag-Turkish. Pero nag-aaral ako, pinag-aaralan ko. Tsaka, tuwang-tuwa nga siya kanina kasi every time nakausap ko yung mga kapatid niya, sinasabi niya sa akin na mag-Turkish daw ako. Mag-Turkish is limited lang po talaga yung alam ko sa Turkish. Pero ini-improve ko pa. Medyo mahirap kasi minsan kalagitnaan ng pag-uusap namin na Turkish, napapa-Arabic ako kasi mas sanay akong mag-Arabic kaysa Turkish. Kaya tawanan na lang kami, pati yung mga kapatid niya natatawa sa akin kasi nga naisisingit ko talaga yung Arabic ko. Akala ko Arabic yung kausap ko. Pero ibang-iba yung Arabic kaysa Turkish. Pero okay lang naman yun. Lagi naman ako sinasabihan ng asawa ko pag hindi ko na alam. Nagpaparescue ako sa kanya. Uy, anong sinasabi ng kapatid mo? Sabihan mo naman ako. Tapos tumatawa lang siya. Sinasabi niya sa akin, okay lang yan, okay lang yan. Tapos tinatranslate niya sa akin. Kaya nagkakaintindihan kaming lahat pag nag-uusap. Ayun guys, napahaba na yung kwento ko. Pero guys, thank you. Sana po supportahan niyo ako, please. Subscribe. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.